Magsisimula na ngayong linggo ang kauna-unahang MMA reality series on Philippine TV, ang Fight Farm. And at stake is a slot para makasali sa prestiyosong MMA League sa bansa, ang URCC. At kasama natin ngayon sa studio ang founder ng Academy Fighting Championship na si Ron Catunao at ang fighter na kabilang sa Fight Farm na si Norman Agcopra. Ron, Norman, thank you so much sa inyong pagpunta dito sa The Score. Yeah, good evening, Anton. Good evening, Migs. And salamat sa pag-invite sa amin dito. Well, this Sunday na, magsisimula na ang kauna-unahang MMA reality TV series, ang Fight Farm. This is kind of like the Ultimate Fighter ng UFC. So, we're all very excited. Sir Ron, kindly tell us about the conceptualization of this TV series. Well, Fight Farm is the first ever amateur MMA reality fight series in the country. Dito sa Pilipinas, sa ating bansa. And dito yung konsepto natin, medyo talagang nilayo natin sa Ultimate Fighter. Sa Ultimate Fighter kasi naka-house silang lahat. Pero dito, doon sila kung saan sila nakatira. Kung saan sila naka-base ngayon. Pinupuntahan namin sila to capture their life story, kung anong ginagawa nila araw-araw. And then pinupuntahan din namin sila doon sa mga training center nila, sa mga team nila. And to capture then kung anong ginagawa nila with their teams and with their coaches. Yung training nila, nakukuha natin yung natural habitat mismo nila, pinupuntahan namin. So Ron, tell us naman, no, syempre this has been a very long process of course on gathering fighters. So kwento mo na kami, how did you source? Kung paano na ba kinolekta yung mga fighters na kasama dito sa Fight Farm? Well, we conducted a tryout a few months ago. So nag-invite kami sa mga different teams sa iba-ibang probinsya ng ating bansa. Okay. So may mga nagpunta, nag-tryout sila. So that's when nakakuha tayo doon ng 16 fighters. So they went through 2 stages. Na number 1, yung unang stage nila is yung grappling challenge nila. So doon ini-scorean din natin yun. 40% of their score kinuha natin. And then yung second stage is the pad works. So, kumuha rin tayo ng puntos doon. Then, kung sino yung mga magaganda doon, yung maganda yung mga pinakita sa stages na yon, sa 2 stages na yon, kinuha na natin sila. Automatic, kumuha tayo ng 11 fighters or 12 fighters. Okay. Yung isa doon na-injured kumuha na kami ng 12, pero na-injured yung isa. And then, yung mga hindi nakapasa, doon sa 2 stages na yon, pinaglaban-laban namin sila para makuha yung 5 spots para makapasok pa sila. Marami bang mga can you tell us a rough estimate? Marami ba ang nag-tryouts, mga more or less? If you got 16 fighters, more or less, mga nasa hundreds? Hindi siya ganun kadami nung time na yon. Kasi ayun yung naging problema namin nung time na yon. Ang dami namin kasabay ng mga activities and other amateur MMA events that time, nung nag-conduct kami ng tryouts. So, ang daming hindi nakapunta. So, until now, tinatanong ako ng mga ibang coaches, Sir, coach, baka pwede pa po kami humako dyan. So, sabi ko, hindi na. Siguro sa next season, pasok na lang sila sa next season. May tryouts pa naman next season. So, ganun ulit naman yung process next season. At syempre, kasama rin natin ngayon sa The Score ang isang boxer na ngayon, MMA fighter na, si Norman Agcopra na Tubong Bohol. Norman, ikwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula dito sa MMA. Pero marami na rin tayong kilala sa URCC na dating boxing lang, ngayon MMA na. Paano ba nagsimula, Norman? Unang-una, nung bago nagsarado yung gym namin, yung sa Las Piñas pinapasok ako, yun, nung lumipat ako sa Naiya, Ilorde, doon ako, first day ko nang pasok sa doon ko na pinag-roll agad ako nung pinaka-may-ari nung gym sa Ilorde. Pero ang plano mo, magbo-boxing ka lang doon sa Naiya, Ilorde? Isa pa akong trainer ng boxing, Muay Thai. Kaya nung pagpasok ko, yun, sinubukan nila ako kung okay. Yun sabi naman nung may-ari ng gym na okay pala, pwede ko pala mag-MMA yun. So Norman, ano yung nag-push sa'yo? Siyempre, nung nagustuhan ka nung may-ari nung gym nga, sabi mo, di ba? Talaga bang nagustuhan mo kaagad? Pero ano yung nagbigay sa puso mo na, sige, itutuloy ko to. Tutuloy ko yung pag-MMA. Sa hindi pa ako nagsimula ng hindi pa nila sinabi, talagang gusto kong lumaban ng MMA. Dati pa. Matagal na? Matagal na. Pangarap ko rin lumaban ng MMA. Okay. Yung simula nakita ko si Ali Kali, yung sikat sa PXC or sa URCC. Yun na parang gusto ko rin lumaban kasi alam ko may kamay na, may marunong ako mag-boxing.
Yun lang. Ron, sa The Ultimate Fighter, minsan meron tayong mga nakikita na bumibisita sa bahay kung saan nag-eensayo yung mga MMA fighters. Dito ba sa Fight Farm, meron bang mga current URCC fighters na sasali sa programa upang maturuan ng mga katulad ni Norman? Oo, syempre. Ni-invite namin sila dito. Kasi syempre, to inspire these young fighters, kailangan mo sila eh. So talagang in-invite namin si Chris Hoffman, and then si Carlo Laurel. In-invite namin sila to mentor these young kids para makita rin nila kung ano talaga yung pinagdaanan nito nila Chris Hoffman tsaka nila Carlo Laurel. And marami pa kaming ibang i-invite. And sana nga mapag-unlakan kami ni Kaloy, na Kaloy Baduria, yung mga yan. Of course, si CJ Di Tomas, invite rin namin sila. Marami pa kami magiging bisita sa Fight Farm na dadalaw doon sa amin, sa home base namin, sa Banff MMA Center. Nadalaw. Panoorin nyo, abangan nyo. Marami kami sorpresa. So Norman, no, kanina ka nung na-interview ka namin, ikaw tubong buhol at naka-80 amateur fights ka na pala. So, anong year ka nagsimula mag-boxing? Paano mo ginamit yung experience mo dito sa Fight Farm? Kwento mo naman kami. Mula pagkabata namin, si tatay mahilig talaga ng boxing. Kaya tinuturoan kami, kahit tsinelas lang. Yung mitts? Tsinelas lang yung mitts na tinuturo sa amin ni tatay. Ayun, hanggang lumaki kami dun. Pinapalaban na kami. Unang fight ko, mga 6 years old ako lumaban. Counted na yun? Amateur, yes. Grabe. And then, ilan taon ka na ba ngayon? 25. 25. Sa province, sa mga piyesta talagang pagka may piyesta, laban-laban talaga eh. So, may piyesta, palaging may laban. Ano ba ang aasahan namin sa inyo dito, Norman, sa Fight Farm? Pag mapanood ka namin. Pinapangako ko sa inyo na pag sa laban, di ako ng kumpiyansa. Gusto ko mabilis lang laban. Kasi, meron ka bang gustong makita na bumisita at maturuan ka ng MMA dito sa Fight Farm? Kung sakali, gusto ko si Kaloy Baduria. Yun. Idol mo yun. Siyempre. Hindi siya galing boxing. Laki yun. Oo nga eh. Tsaka hindi uurong sa laban yun. Pag knockout yun, talagang hindi mo sure. You can't count him out. Siyempre. Ron, kindly invite lahat ng ating mga manonood to watch Fight Farm, the first ever MMA reality TV series. So, iniimbitahan po namin kayo na subaybayan tsaka manood ng Fight Farm series. Umpisa na po kami sa August 14 sa Sunday, 7 p.m. Dito lamang po sa ABS-CBN Sports and Action. Masusundan po natin, masusubaybayan po natin ang kwento ng tunay na buhay ng 16 na fighters. And of course, masasaksiyan natin yung tunay na bakbakan. Yung talagang amateur fighters to eh. Agresibo silang lahat. Kaya talagang asahan nyo, action-pack lahat ng laban na may kita nyo. Pati yung tunay na buhay na may halong Pinoy drama. Tama. Alright, Ron, Norman, maraming salamat sa pagbisita niyo sa amin dito sa Score at sigurado aabangan namin yan sa Sunday. Ano nga pala, batiin ko si Professor Alvin Aguilar. Okay, wala siya ngayon. And then si Batang Arellano and Javi Gelen. Then my wife and my daughter, Sophia. Hey guys. URCC Davao also. Yeah, URCC Davao pala. August 28, 10 p.m. sa ABS-CBN Sports and Action din. Abangan niyo yung laban ni Kaloy Baduria versus Mark Gatmaitan. Grabe yun, parehong monster yung dalawa. Digmaan sa Davao. Grabe yun. Pati si Carlo Laurel and si Dennis Quininero na taga Davao. Kaya talagang doon naman si Kaloy tsaka si Carlo Laurel. Homegrown. Bakbaka na. Bakbaka na. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.